At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay labis-labis akong nagpapasalamat sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, pagpalain palagi ang inyong pamilya. Yun lang po at magsimula na tayo. Ako si Wile ng Valenzuela. Ang kwentong ito ay di ko po karanasan. Ito ay sa kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Melandro. Taong 1995, sa probinsya na matatagpuan sa Mindanao. Isang mangangaso roon si Melandro. Noong hindi pa endangered ang baboy ramo, ito ang hinuhuli niya para ibenta sa palengke. Malaki ang kinikita niya kahit makahuli man lang siya ng kahit isa. Kapag nga nakahuli na siya, pwede nang huwag magtrabaho sa loob ng 2 linggo. Sinusulit niya na lamang ang sarili sa loob ng mga araw na iyon. Wala pa naman kasi siyang sariling pamilya noon. Tanging mga magulang lamang at kapatid ang tinutulungan. Wala nga siyang balak noon na mag-asawa. Kung mag-aasawa man si Melandro, gusto niya ay lalaki. Tama kayo sa inyong narinig. Silahi siya. Basta't hanggat hindi pa niya natatagpuan ang lalaki na pinapangarap, wala muna sa isip niya ang makipagrelasyon. Mas masaya nga siya dahil masusolo niya ang pera. Nananalangin na lamang siya na mayaman ang mapunta sa kanya. Isang araw, merong nakilala si Melandro na isang negosyanteng Amerikano. Kakapatayo pa lang nito ng malaking pet shop malapit sa palengke. Marunong naman siyang mag-English karabaw, kaya kahit papano, nagkakaintindihan naman sila. Ang sabi sa kanya ng Amerikano, kung makakahuli siya ng kakaibang hayop na bibihira lang makita, bibilhin niya iyon sa malaking halaga. Nang malaman niya kung magkano iyon, bigla siyang nasilaw sa pera. Kaya naman ura mismo ginawa na niya nga ang bagay na iyon. Ngunit hindi siya sa kagubatan na nakasanayan niya ng puntahan, kundi sa lugar na hindi pa niya napatutunguhan. Yung lugar na iyon na hindi pa napupuntahan ng mga tao dahil sa mga pamahiin na hindi niya naman pinapaniwalaan. At dahil hindi nga siya naniniwala roon, dumiretso siya roon. Naniniwala kasi siya na kung saan liblib at hindi pa napupuntahan ng mga turista, may mga hayop siyang madediscover na kakaiba. Kung hindi man sobrang kakaiba, baka may madiscover siya na isang hayop na may natatanging katangian. Basta't mga ganon raw ang tipo ng banyaga na bibili sa kanya. Kaya naman nang nandun na siya sa kagubatan na iyon, ay naglagay na siya ng patibong at saka pain. Mabuti na lamang ay may dala siyang tent, kung kaya't doon na rin siya nagpapalipas ng oras habang naghihintay. Kompleto rin siya sa kagamitan at pagkain. Isang hapon noon, kung saan ay 2 araw na siya roon, may namataan siya na kambing sa di kalayuan. Nang pakatitigan niya ito ng maigi, nagulat siya nang mapansin na mayroon itong naglalakihang mga ngipin na bibihira lamang makita sa ganitong hayop. Sa sobrang laki pa nga ay nakausli ito sa bibig at mukhang matatalas pa. Hindi niya inisip na delikado ito. Hinintay niya lamang na kumagat ito sa patibong. Ngunit hindi ito lumapit sa bitag. Tumingin lamang ito ng masama sa kanya. Aning may pag-iisip na gaya sa tao.
Sa tagal ng mga ngaso ni Melandro, noon lang siya kinilabutan. Yung paraan ng pagtitig kasi ng hayop ay para bang nagpapahiwatig ng pagbabanta. Kung wala lang siyang baril na dala, wala sana siyang mapaghuhugutan ng tapang. Agad na itong tumalikod sa kanya. Pero parang may nag-uudyok sa kanya na barilin iyon. Kung hindi niya kasi gagawin iyon, nararamdaman niya na lalala pa ang sitwasyon. Iyon nga ang ginawa niya. Kinalabit niya ang gatilyo. Napatili pa siya sa gulat dahil sa lakas ng pagputok. Palibhasa, unang beses pa lang siya nakagamit nito. Kadalasan kasi ay pangbibitag lamang ang ginagawa niya. Wala siyang dalang armas. Pinahiram lamang ito ng Amerikano na kanyang kliyente. Nadaplisan sa bandang likod ang kambing. Expected niya ng daraing ito. Ngunit ang ipinagtataka niya, mabalasik ang pag-ungol nito na parang hindi ordinaryo. Napailing na lamang si Melandro. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Kung ano-ano na kasi ang nakikita at naririnig niya. At dahil wala siyang huli, dahil nakalayo na ang kambing, pumasok na lamang siya sa tent. Mabuti na lamang ay may dala siyang dilata at tinapay. Ito ang naging hapunan niya. Napagpasyahan niya na mananatili muna siya doon sa loob ng 3 araw hanggat wala pang nahuhuli. Pero kapag may nakuha na siyang hayop, aalis na rin siya sa kagubatang iyon. Pero kinagabihan, habang siya ay natutulog sa loob ng tent, bigla siyang naalimpungatan. Paano ba naman? Naririnig niya na pinapalibutan siya ng mga hayop. Rinig na rinig niya ang mga pag-ungol nito. At kahit nasa loob siya ng tent, takot na takot siya. Dito na siya napaisip na hindi iyon ordinaryong hayop, kundi mga impakto. Mali pala ang kagubatan ng kanyang napuntahan. Tama nga ang mga sabi-sabi. Kung wala lang siyang baril sa oras na iyon, ay baka namatay na siya sa nerbiyos. Dahil dito ay muli niyang kinasa ang armas. Pinaputukan niya ang mga kinapupestuhan nito. Agad namang nagpulasan ang mga nilalang. Pero kada dinadalaw siya ng antok, palapit ulit ng palapit ang mga ungol na kanyang naririnig. Kahit takot na takot, hindi niya rin malabanan ang antok dahil sa labis na puyat. Ilang araw at gabi na rin kasing wala siyang gaanong tulog. Sa kabutihang palad naman, ay marami naman siyang baon na bala. Kaya pinaputukan niya ang paligid para matakot ang mga ito. Muli na namang nagpulasan at sa pagkakataon na iyon, hindi na siya binalikan pa. Kaya naman dito na siya nakatulog ng tuluyan. Kinaumagahan, hindi niya alam kung panaginip lang ba ang naranasan noong nagdaang gabi. Pero nang masilayan niya na nabawasan na niya ang mga bala at sa mga butas sa tent, dito niya napagtanto na totoo ang mga naganap. Hindi iyon bangungot. Totoo itong karanasan. Totoo ang mga kababalaghan. Napaisip tuloy siya kung engkanto iyon o kung ano paman. Paglabas niya sa tent, nasilayan niya na wala pa rin siyang nahuli sa patibong na kanyang ginawa. Kaya naman napagpasyahan niyang umuwi na lang. At baka kung ano-ano pang kababalaghan ang maranasan roon. Ayaw niyang magaya kay Ruel na taga sa kanila. Nang makakita kasi ito ng mga hindi pangkaraniwan, ay nasiraan ng bait. Kaya kinakadinahan na lamang ito. Nang naglalakad na siya pa uwi, napapansin niya na parang bumabalik lamang siya sa kanyang pinagmulan. Nakarating muli siya sa kanyang tent.
Iniwanan niya na ito dahil sira na ito. At mahihirapan siya sa pag-uwi kapag dinala pa ito. Pero sa kabila nun, ay hindi siya nag-isip ng kung ano-ano. Sa palagay niya ay namali lang siguro ng daan kaya bumalik. Kaya muli siyang nagtangka na makaalis sa gubat. Ngunit dito na siya labis na nabahala dahil sa pangalawang pagkakataon ay bumalik na naman siya sa lugar. Sa tingin niya ay iniingkanto na siya. Laking tuwa niya naman nang may makitang maliit na daan sa may damuhan. Mukhang may maliit na komunidad doon. Hindi niya akalain na sa gitna ng kagubatan ay merong mga tao. Kaya naman pinasok na niya ito upang makapagtanong kung saan ang palabas. Laking tuwa niya nang may masilayan siyang maliit na kubo. Totoo nga ang hinala niya na may mga taong nakatira roon. Nilapitan niya ang munting tahanan. Hindi siya kumatok. At sa halip ay sinilip niya lamang ang bintana. May nakita siya sa loob na isang lalaki. Nananalamin ito pero ang ipinagtataka niya kung bakit mahaba ang buhok nito sa refleksyon. Samantalang maikli lang naman ang buhok nito. Nabigla siya nang agaran itong lumingon sa kanya. Para yatang naligaw ka, sir. Wika nito sa kanya. Ganun na nga, sir. Matanong ko lang, saan po ba yung palabas dito? Tanong niya rito. Ano nga palang ginagawa mo dito? Huwag ka munang lumabas dahil delikado. Delikado? Ano bang meron? Engkanto ba? Siya nga pala, isa akong mangangaso. Dahil dito, napasapo sa noo ang lalaki. Ang pahayag nito sa kanya, pinaglalaroan nga siya dahil sa kanyang pangangaso. Dapat muna siyang manatili sa tahanan ng lalaki na nagpakilalang ado. Dahil ang bilang ng araw na may epekto ang paglalaro ng mga engkanto sa kanya ay 2 araw daw. Hindi talaga makikita ang daan palabas. Sa takdang araw lamang siya tiyak na makakalabas. Tinanggap naman ni Melandro ang paanyaya ng lalaki sa pagpapatuloy nito sa tahanan. Pero may natanong siya rito. Engkanto rin ba yung nakita kong kambing na nanlilisik ang mga mata? Nabaril ko pa nga iyon eh. Tapos kinagabihan, umatake sila sa tent ko. Sandaling napatahimik si Ado. Oo, tama ka. Ganun nga iyon. Kaya nga ang dapat mong gawin, manatili muna dito ng 2 araw para makalabas ka na sa inyo. Tamang-tama naman dahil bago ka umuwi, ay piyesta na rin sa amin. Kaya huwag mo nang palalagpasin iyon. Gabi ka na lang kung umuwi. Makisaya ka muna sa amin at kumain. Teka, ipinagdiriwang niyo pa rin ba iyon? Piyesta? Tatatlo lang naman ang bahay dito. At alam ko naman ang mga kamag-anak mo rin ang ibang mga nakatira dito. Anong santo ba? At bakit nakahiwalay kayo sa mga residente? Tanong niya rito. Hindi niya may iwasang magtaka. Ang patron namin dito ay si San Juan. Walang prosesyon o misa na magaganap. Pananalangin at kasihan lang ang meron. Naniniwala kasi kami na mas mabisa ang pagdarasal kaysa sa magsagawa ng kung ano-anong seremonya. Ang pinakaseremonya lang namin ay maganda at magsaya. Oo, tama ka. Magkakamag-anak lang kami. Yung nakatira kasi sa isang kubo ay lolo't lola ko. Samantalang yung isa ay tiyuhin at tiyahin ko naman. Kinutuban si Melandro sa inihayag ng lalaki. Tingin niya ay mga miyembro ng kulto ang pamilyang ito. Kaya nakabukod at may sariling pagdiriwang sa mahalagang okasyon ng isang relihiyon.
Pero minarapat niya lang na manatili dito. Kita niya naman kasi sa ekspresyon nito na nagsasabi ito ng totoo. May sisilungan na nga siya tapos aalis pa rawan. Hindi ba't mas mapanganib kung tatangkain niyang lumabas sa kagubatan? Sino ba naman ang mas nakakaalam sa lugar na iyon? Hindi ba't yung mga nakatira rito? Kaya naman sinunod na lamang niya ang payo ni Ado na manatili sa tahanan nito. Naninibago nga lang siya sa tahanan ng lalaki. Paano ba naman ay napakasangsang ng paligid? Animoy may katayang nagaganap roon. Sa sumunod na araw, dumating sa bahay ang lolo ni Ado na may dalang baboy na buhay. Hinahanda na ito para sa pagkakatay dahil noon ay bisperas na ng piyesta. Pero may napansin si Melandro sa matanda. May sugat kasi ito sa tagiliran. May bandage. Nakita niya yon dahil nakahubad ito. Mukhang malaki o malalim ang sugat nito. Nag-aalala siyang nagtanong kung anong nangyari doon. Kuwan. Habang nangangahoy kasi ako, nasundot ng matulis na kahoy ang tagiliran ko dong. Paliwanag ni Mang Portasio sa kanya. Napaniwala naman si Melandro dito. Pinaalalahanan pa niya ito na sa susunod, mag-iingat na lamang. Natuwa naman sa kanya ang matanda. Ang sabi nito ay masyado siyang maalalahaning bata. Samantala, yung baboy nito ay pansamantalang inilipat sa dating kulungan ni Ado ng hayop. Hindi maintindihan ni Melandro ang sarili habang pinagmamasdan ang baboy na nakakulong na. Parang katulad na rin kasi ito ng kambing na kanyang nabaril. Tila may pag-iisip na gaya sa tao. Yung paraan ng paggalaw ng mga mata nito at kung papaano ito tumitig sa kanya. Para bang lalamunin siya ng buhay. Noon lang siya nakaharap ng ganong klaseng baboy. Ngunit iniwaglit niya na lamang iyon sa isipan. Sa loob-loob niya, ganito lamang ang pagkaramdam ng isang taong namamahay. Nagluto si Ado ng kanilang ulam. Nagkatay kasi ito ng manok. Magpahanggang noon ay hindi pa rin makapaniwala si Melandro na pinaglalaroan siya ng engkanto. Totoo nga pala talagang may ganto. Mahirap mang paniwalaan pero siya ang buhay na magpapatotoo dahil naranasan niya ang ganong bagay. Posible nga talaga mga ito sa isang liblib na probinsya. Habang kumakain sila, natanong ni Melandro sa lalaki kung nasaan ang ama't ina nito at kung bakit wala pa itong sariling pamilya. Pinatay ang mga magulang ko ng mga kalaban, pre. Yun nga ang dahilan kung bakit bumukod na kami sa may mga residente. Dahil ayaw ko nang maulit pa yon. At hindi na ako nagpamilya dahil ayaw kong magaya ang mga anak ko sa akin. Napakunot na naman si Melandro sa inihayag nito. Pinatay ng mga kalaban ang ama't ina mo. Teka, mga rebelde ba kayo? Sana huwag kang masaktan sa sinabi ko pre. Gusto ko lang naman malaman ang totoo. Tsaka bakit ayaw mong magkaanak? Ano bang humahadlang sa iyo? Napangiti ang lalaki. Hindi kami rebelde, pre. Iba yung tinutukoy ko mga kalaban at hindi mga sundalo. Bueno, malalaman mo rin iyon sa kasagsagan ng kapiyastahan. Nagsitayuan ang mga balahibo sa braso ni Melandro nang umisi si Ado. Hindi niya alam kung para saan ang ngiti na iyon. Ngunit ramdam niya na parang may mali dito. Kaya naman nang matapos siyang kumain, nagpaalam muna siya kay Ado na magpapahangin muna sa labas. Ang sabi naman ng lalaki, basta't huwag lamang siyang magpakalayo
at baka mas lalo siyang paglaruan. Pero ang totoo ay, aalis na talaga siya roon. May nararamdaman kasi siyang kakaiba sa mag-anak. Lalo na't nung makita niya ang dalawang matanda sa labasan. At yung tsuhin at tiyahin ni Ado, agad na lumapit sa kanya. Ang sa tingin niya ay tiyahin ni Ado. Humahanga siya sa lakas ng pangangatawan nito. Paano ba naman ay may pasan pa itong sako? Ako si Nanit Iho, ang tiyahin ni Ado. Nabalitaan ko na pinaglalaroan ka raw kaya nanatili ka sa kanyang kubo. Iho, saan ka pupunta? Bakit nasa labasan ka? Tanong ni Aling Nanit. Nagbigay galang naman siya rito. Magandang araw po, Aling Nanit. Magpapahangin lang po ako at hindi po ako magpapakalayo-layo. Abay, siguraduhin mo lang, Iho. Mas lalong di ka makakauwi kapag lumayo ka. Mas lalo ka lang maliligaw. Umakikik pa ang ginang napahayag nito. Nakangisi ito at litaw na litaw ang maitim nitong ngipin. Palihim na napatakip ng bibig si Melandro dahil nagulat siya sa pagpatak ng dugo na nanggagaling sa sako. Dito niya napagtanto na kinatay pala na hayop ang laman nito. Nakabuhol lang sako at sa palagay niya ay chinap-chap na ang karne. Sige, maiiwan na kita din Iho. Marami pa kaming gagawin. Basta ang paalala ko huwag kang lalayo. Wika ni Aling Nanit at tumalikod na ito sa kanya. Gayon pa man ay sinundan niya ito ng tingin. Kitang-kita niya ang mga kasama nito na titig pa rin sa kanya habang sabay na pumapasok sa isang kamalig. Sa loob-loob niya, baka gagawing tapa ang karning iyon. Pero ang isang bagay kung bakit ako kumbinsin na siya na umalis sa lugar ay dahil tinatalo siya ng isipan na hindi malikmata ang nakita niya sa refleksyon ni Ado. Ang mga katangian na iyon ay naririnig niya na noon sa kwento ng kanyang lolo. Kaya dapat lang na umiiwas na siya sa lugar na iyon hanggat maaga pa. Sa palagay niya rin, kaya siya naliligaw ay talagang may engkanto ang pinagkakatuwaan siya. Kaya naman, may nabuo sa kanyang isipan. Pupuntahan niya ulit ang tent niya kung saan siya nagbabalik-balik at hingi siya ng tawad sa mga ito tungkol sa panggagambala niya. Siguro ay naingayan lamang ang mga ito sa pagputok ng kanyang baril noong nakaraan. Iyon ang naging mitya kung kaya't nagalit o pinagkatuwaan siya ng mga ito. Nang matagpuan niya na ang tent na kulay asol, lumuhod siya sa lupa at nagmamakaawa siya sa mga hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Nakikiusap ako sa inyo. Nagmamakaawa na huwag niyo na akong iligaw. Pasensya na sa mga nagawa ko. Pero pangako hindi ko na uulitin iyon. Hindi ko nagagambalain ang katahimikan ninyo, lalong-lalo na ang kalikasan. Naparito lang naman kasi ako upang maghanap buhay. Sigurado ako na hinahanap na ako ng pamilya ko. Siguradong nag-alala na sila para sa akin. Kawawa naman ang nanay at tatay ko. Pati na rin ang mga kapatid ko na nag-aaral pa. Ako lang kasi ang inaasahan nila. Kaya pakiusap, huwag niyo na akong iligaw. Taos pusong sambit niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng rumaragasang luha sa mga mata. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng payapang hangin. Napakasarap niyon sa pagkaramdam niya na dumadampi sa kanyang balat. Noon niya lang naramdaman ang kakaibang relaksyon. Pahiwatig na kaya ito na pinapatawad na siya ng mga engkanto. Sinubukan niyang maglakad palayo. Laking tuwa niya nang masilayan niya na
ang daanan na papauwi na sa kanila. Habang naglalakad siya, naririnig niya na parang may humahango sa di kalayuan. Animoy nang gagaling sa mababangis na hayop. Nang lingunin niya ang pinagmumula nito, laking gulat nga nang mamataan roon si Nado. Kompleto silang mag-anak at parang may hinahanap. Sa kanila pala nang gagaling ang nakapangingilabot na tinig. Normal naman ang itsura nito. Ang ipinagtataka niya, paikot-ikot lamang ang mga ito. Parang di ito makatungo sa kanyang kinapupistuhan. At bangamat, lantad na lantad siya ay hindi rin siya nakikita ng mga ito. Dito napaisip si Melandro na tama nga ang kutob niya. Aswang si Nado. Ito pala ang mga nakaharap niya ng mga hayop noong nasa tent pa siya. Yung kambing na natamaan niya ay ang lolo ni Ado. Kaya ito may sugat sa tagiliran. Yung tinutukoy ni Ado ng mga kalaban ay ang mga kababaryo niya. Kasama na siya noon. Siguro ay dati itong naninirahan sa kanilang lugar o sa Karatig. May nakapatay sa mga magulang nito. Samantala, napansin rin ni Melandro na 6 sila sa halip na 5. Palagay niya ay ganong uri rin ang baboy na kanyang nakatitigan noon. At kaya hindi siya ng mga ito nakikita, ay nililigaw sila ng mga engkanto. Tinutulungan siya ng mga elemento para hindi siya mapahamak. Makikita sa mukha ng 6 na gigil ang mga ito dahil sa hindi talaga makita ang hinahanap. Mabuti na lamang ay hindi siya nagpatagal kanila Ado dahil tiyak na siya ang gagawing handa sa kanilang darating na munting kapiyastahan. Gusto niya sanang pagbabarili ng mga aswang habang hindi siya nakikita ng mga ito. Parang hindi makapangbiktima pa ng ibang tao. Pero naalala niya na nangako nga pala siya na hindi na mag-iingay sa lugar na iyon. At hindi na rin siguro papahintulutan ng mga engkanto na may mabibiktima pa ng mga aswang sa lugar na iyon. Payapa naman siyang nakabalik sa kanila. Laking gulat pa nga niya nang malaman sa pamilya na 1 buwan na pala siyang nawawala. At dahil hindi naman naniniwala sa kababalagan ng kanyang pamilya, nagdahilan na lamang siya ng kung ano-ano. Bagay na pinapaniwalaan naman ng mga ito. Ipinagpasalamat niya rin na walang yanggaw ang nakain niyang pagkain sa kanila ni Ado. Dahil wala namang nangyaring kakaiba sa kanya. Samantala, isinauli na ni Melandro ang baril sa Amerikano. Ang sabi niya ay wala siyang nahuli at sa halip ay naligaw lamang siya sa kagubatan. Naintindihan naman iyon ng dayuhan. Nagbago na rin kasi ang isip nito at hindi na magpapahuli pa ng mga endangered species. Sa halip ay may nahuli na raw ang kanyang puso. Wala raw iba kundi si Melandro. Dito niya nalaman na kagaya rin pala niya ang Amerikano. Kaya't sa bandang huli ay sila ang nagkatuluyan. Tiyan all. At dahil nagkaroon na siya ng afam, ay hindi na siya bumalik pa sa pagiging mangangaso. Kaya malayo na siya sa kapahamakan at sa kababalaghan. Naging mapera na rin siya. At sa ngayon ay andon pa rin siya sa Mindanao. Nakilala ko siya sa isang grupo lang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking kaibigan. At muli po, ako po si Willie ng Valenzuela.